Binuksan na ang kauna-unahang National Dairy Authority Stock Farm sa Luzon, sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng target ng NDA na pataasin sa 5% ang local milk production sa 2028 mula sa kasalukuyang 2.3%. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Sa layuning itaas ang local milk production at paramihin ang populasyon ng milking cow sa bansa, binuksan na ang kauna-unahang National Dairy Authority Stock Farm sa Luzon sa General Tino, Nueva Ecija. Sa mahabang panahon na natiling 1%, pero ngayon po, as of now, nasa 2.3% na po tayo. At ang target po sana namin ay pagtapos po ng 2028, 5% po. At positive po kami dyan na maabot yan pag nagawa na po lahat ng ating mga stock farms. Magsisilbing Government Breeding and Development Center ng baka at kambing ang NDA Stock Farm. Mayroon itong 15 hectares foliage area para itanim ang feeds ng baka. Dito na rin pinoproseso ang stock sa mga pakain gamit ang baler machine. Ito yung tinatawag na baler machine kung saan dito nilalagay yung mga freshly cut na corn stalk. Iaangat siya dito para makompress siya, para maiwasan yung mga air pockets. Mahalaga naman na maiwasan yung air pockets para ma-ferment siya. At mula dito, yan na, bababa na siya, nakakompress na siya. And then, babalutin siya nitong puting plastic wrap para ma-ferment siya at ma-ferment siya usually sa loob ng 21 days. So, pwede rin siyang mag-last ng hanggang 1 year hanggat hindi pa binubuksan itong plastic wrap. So, ito na yung fermented corn na pinaprocess doon sa baler na kinakain nitong mga baka. Kaya makikita naman natin na talagang organic yung kinakain nila. Sa ngayon, merong 70 heads na meron dito sa stock farm. Pero sa kabuuan, 150 heads ng baka yung kasya dito. At dito na yung final process kung saan dito na ginagawa yung milking ng cow. 750 ang darating na buntis na baka sa bansa hanggang Enero para sa interbreeding upang maparami ang lokal na populasyon ng milking cow. Parehong proseso rin ang gagawin sa mga kambing na may aging population na. Pagdating ng importation niya, dadalhin dito yan to acclimatize, that's mga anak siya. Then yung anak naman, once mga 10 months para maging, pwede siya milking cow na siya, then i-distribute na sa communities kagaya dito sa ating General Tino, kanila Mayor. So they can already produce milk at kumita na yung ating mga recipients or beneficiaries and of course sell it to the public for better nutrition for the masses. Nakikipag-ugnayan ang DA sa Department of Education para sa milk feeding program sa mga paaralan. Muli kong pinagtitibay ang buong suporta ng kagawaran sa pagpatatag ng dairy value chain mula herd build-up at feeds hanggang health management, enterprise development at market linkage. So hanggang ano na yan, hanggang consumer na. At meron tayong kooperasyon sa DepEd nga, ibabalik na sa NDA yung milk feeding program. So lahat ng produksyon ngayon ng mga ating farmers, baka bumili na rin ng gobyerno para ipadala sa ating mga public schools, para siguradong may market. Makatutulong ito para sa pagbibigay nutrisyon sa mga mag-aaral, lalo na't mahalaga ang nutrisyon na ibinibigay ng gatas para sa growth ng bata. Target ng DA na makapagpatayo ng 16 na dairy stock farm sa bawat rehiyon sa bansa. Kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na palaguin ang dairy industry sa bansa, lumalakas din ang agribusiness at lumalago ang ekonomiya sa kanayunan. Bahagi ang pagkakaroon ng sapat na supply ng gata sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa seguridad sa pagkain. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.